Good day mga kayay! So for today's video po is makikita nyo nasa Incheon Airport po kami. Susunduin po namin yung pinsan namin at ang kanyang asawa na magbabakasyon dito po sa Korea. And then the next day po mga kayay is pumunta po kami dito sa Suwon, Hwaseong Folk Village mga kayay. Since malapit lang po ito sa amin and ito lang po yung magandang place na pwede namin pagdalan sa kanila na one of the tourist attraction din po dito sa South Korea. So, timing po yung dating nila dito mga kayay kasi almost end na siya ng summer. And ayan po makikita nyo po yung mga dahon is unti-unti na po siya nagpapalit kasi papasok na po yung autumn season. Actually, 2 days after nitong pagpunta namin dito mga kayay, yung temperature dito sa Korea is bigla po siyang nag-drop down. So, naging malamig po bigla yung panahon dito. Kaya yun na po yung simula rin po ng autumn season. So ito pong folk village na to mga kayay, isa po to sa mga pinupuntahan talaga ng mga turista dito sa South Korea. Tatagpuan po ito sa Suwon. At dito po makikita po natin yung mga practices and traditions po ng mga South Koreans nung unang panahon po, lalo na po nung panahon po ng Joseon Dynasty. Makikita po natin dito yung iba't ibang mga structures and paano po yung livelihood nila doon dati mga kayay. Ang entrance fee po dito mga kayay is nasa 33,000 won po for foreigners, which is nasa 1,400 plus po pag i-convert po natin sa peso. Hindi ko po alam kung anong naging rason bakit nakakuha kami ng discount at ang binayaran lang po namin is 22,000 won po. Siguro nagandahan sa amin yung cashier doon sa entrance kaya binigyan kami ng magandang discount. Charot lang mga kayay. So yun, kung pupunta po kayo dito mga kayay at kung gusto niyo pong ma-feel na talagang bumalik kayo sa unang panahon, meron din po dito mga nagpaparent ng hanbok, yung kanilang traditional costume po dito. Pwede po kayong mag-rent katulad po niyang nasa harapan namin. And then, pwede kayong umikot dyan na nasuot niyo po yung hanbok na yan mga kayay. Ito. So ditong part na to mga kayay, nasa loob na po kami mismo ng village. So ayan, makikita niyo po dito, may mga paninda din po sila. Ito po is yung parang yung mga ginagawa nilang laruan made of straws. Ayan po. Naka-display po siya. Hindi ko lang po alam kung pinibenta po nila yan kasi wala po kaming napagtanungan. Pero yung flute po, meron po yan, binibenta po nila yan for 25,000 won po. So ito naman po is yung paggawaan po nila ng kanilang mga farming tools po yata dito mga kaiyay. Kasi makita po natin yan yung iba't ibang gamit na ginagamit nila sa kanilang pagsasaka noong unang panahon. Ngayon kasi dito mga kaiyay, sobrang high-tech na po ng kanilang farming technique dito sa South Korea. Napaka-sophisticated na po ng mga ginagamit nilang tools sa kanilang pagtatanim. So ito po yun, mga part din po yan ng kanilang mga farming tools noong unang panahon mga kaiyay. Traditional farming tools. They're hanging chilies here for their gochujang. Nandito na po tayo mga kayay sa area kung saan makikita na po natin yung iba't ibang structure po ng mga bahay. So itong bahay po na ito yung mga kayay is made of clay po siya. Noong unang panahon daw normally nakikita daw po ito sa may isla ng Jeju kasi ito po yung pamamaraan nila ng paggawa ng bahay to protect daw po sa may malakas na hangin kasi po isla nga po yung Jeju Island mga kayay. Then sa kabilang side naman po niyan mga kayay makikita po is may mga tanim din po dyan yung parang tabako po. May dalawang variant po yung tabako na nakatanim dyan sa area na yan mga kaiyay. Oh, tuberculosis also. Heart leaf. And alam nyo ba mga kayay na ang tawag sa mga bahay dito sa Korea is hanok. Commoner's house in the southern part. So itong mga bahay po na ito mga kayay is commoner's house po ito. Ibig sabihin po yung mga hindi po mayayamang pamilya po ang nakatira dito. Ito pong bahay na to is parang gawa lang po siya sa kahoy. And then makikita niyo po yung bubong is gawa lang din po siya sa mga dagami or haze. Itong bahay na to mga kayay may dalawa pong kwarto ito. Meron din po silang kitchen at saka parang storage room din po. So basically ito po is ang farmer's house po mga kayay. Kaya ayan po makikita nyo po na marami sila ditong mga
gamit pang saka po mga kaayay. Parang haze na, ewan, makapal. So, ito yung kanilang room, kitchen, storage. Oh, may ano din sila. Ayun, meron din dito silang may bayuhan po ng bigas ng unang panahon or lusong po yan sa amin mga kaiyay. Then meron pong pig pen. Ayun, At may saka mga tools din sila ito po yung walis nila nung unang panahon mga kaiyay. Ayan. And then meron po sila diyang nakahang na parang cart. At saka meron din po silang mga fish trap Parang ano. na ginagamit nila sa pangingisda nung una. Ayun, meron din pong parang ginagamit po sa pag-araro. Then, ito po yung kanilang compound mga kaiyay. So, siguro dalawang family yung nakatira dito. And then, may mga tambakan din po dyan ng mga kanilang dagami. Yung ginagamit nga po nila sa bubong nila. House. And then, ayan, maganda po yung lugar nila, malawak. So, that time po mga kaiyay, may ginagawa pong parang Halloween costume sila dito nung araw na pumunta po kami dyan. So, may mga ganap-ganap po. And then, sayang po mga kaiyay, hindi po namin naabutan yung show kasi meron pong mga pinapalabas po dyan ng mga show kung ano po yung mga unang panahon ng mga entertainment na ginagawa po nila. Kaso hindi po namin naabutan kasi medyo nagtagal po kami doon sa mga bahay-bahay kakaikot po mga kayay. Actually may schedule po siya, parang 12 doon po yung schedule na yan that time mga kayay. So ayan mga kaiyay, akyat naman po tayo dito sa compound kung saan makikita naman po natin yung mga magagandang bahay na po nung unang panahon. Ito po siguro is mga bahay na po nung may mga katungkulan sa gobyerno or sa palace. Yan makikita nyo po ang laki na po ng compound nila. And then marami po iba-ibang mga kwarto dyan. Ayan po makikita nyo po yan yung dati nilang parang sasakyan. Nilalagay nila yung kanilang mga hari sa loob. And tsaka po binubuhat po nila yan. Parang mode of transportation po nila nung unang panahon mga kaiyay. So ayan mga kaiyay, samahan nyo po akong ikutin itong lugar na ito mga kaiyay para makita nyo rin po kung ano yung mga nakikita dito. Actually mas maganda ditong pumunta mga kaiyay kasi makikita nyo po kung ano yung mga nasa loob ng mga bahay ng unang panahon mga kaiyay. Di katulad po pupunta po kayo sa mga palace, ang nakikita nyo lang po is yung structure lang po sa labas mga kaiyay. Aside lang po dun sa pinaka main palace po nila mga kaya binubuksan po nila yung sa tourist. Pero may time po nasarado nga po din yung mga palace na yun mga kaya. So hindi nyo rin po makikita yung interior po ng palace mga kaya. Traditional kitchen. Overflowing. Kasi running water. Kasi, no? Like a spring. Silip na tayo dito. Pang ano na, pang yayamanin na o kasi they have ano na, jars. For the minister house na to. Kasi big house na yun. Ang ganda ng kitchen nila. And additional knowledge din po, malalaman po kung ano po yung katayuan ng isang Koreans noong unang panahon sa pamamaraan po ng kanilang pananamit. So ayan po yung mga may kaya po sa buhay is mga nakasuot po sila ng silk. Pero kung ikaw ay isang ordinaryong tao lang po, yung mga sinusuot lang po nila is parang yung mga katsa po mga kaiyay. And dito po makikita mo talaga na yung nakatira dito noong unang panahon is may kaya po sa buhay kasi makikita nyo rin po sa kanilang mga gamit. Ayan po yung mga storage nila po is mas malalaki at saka yung mga jars po na mga ginagamit nila ay napakalaki po. At kahit po yung kanilang mga kitchen,
makikita nyo doon po yung mga gamit nila na sobrang mas maayos po compare po sa mga naunang bahay na pinakita namin. And meron din po ditong napakalinis na lake mga kayay. Pero yung nasa isip ko mga kayay is yung, ito po yung area kung saan po hinahabol ng mga zombies yung king or yung prince doon sa series po na The Kingdom mga kayay. So, since nagutom kami mga kayay, pumunta po kami dito sa food court area nila. Open food court po ito mga kayay. So, kung order kayo ng pagkain, meron po doon silang machine na doon po kayo mag-order ng pagkain. And then, pag naka-order na, using po your card, Get there and then sit. and then kukunin nyo po doon sa kanilang mga station po kung nasaan po nakadisplay yung mga pagkain na in-order nyo mga kayay. Lakas oh. Summer food. Yan. Needlework. Oh, big fans. Gongs. Fishing. Ritual for rain. Oh, so if it's not raining, they do rituals. When a drought was severe, a religious service wishing for rain was performed. Like their water system. Tools for farming. Oh. Oh. Traditional making of rice cake. Oh. Visiting ancestors' graves on Chuseok. Descendants pay a visit to their ancestors' graves and take care of them. Group of circle dance. 이거 저기 찹쌀 Cotton. 이렇게 해서 50이라고. 저쪽에 뭐 Ito yung mga 요건 뭐죠? 뿌리 harvest. 여기 50이야. Spices. Crops. 근데 저게 술술까지 저기 뭐고 This is a traditional milling. 수술하고 이완하고 그런 거 하자. 어제 옛날에 한 마리 두 마리 됐잖아 그지? 그거 마시 이건 되네. 저 된장 아니야? 아 김장이다. Kimchi for winter. Gawa nila ng kimchi.
Structure of Ondol, Korean underfloor heating system. Oh! Oh, 60th birthday. This is how they dress up during winter. Snow skiing. 옛날 사람들이 이렇게 살았다 이제. 집신 집고 살았다. 집신 사진 찍어서 집신 사진 찍어서 상주. Making straw shoes. 집신 사진 찍어서 집신 상주. 중견 옛날에 장주들 Bilis nyo. So ayun po mga kaya, yung huli po namin pinasok is yung museum. So medyo pasensya na po sa medyo magulo kong video mga kaya. Ayan po, palabas na po kami niyan. Hindi na po namin inikot lahat po yung buong village kasi kulang po kami sa oras kasi may pupuntahan pa po kami niyan mga kaya. So kung pupunta po kayo dito mga kaya, mas maganda po yung ma-spend nyo talaga ng halos isang araw kasi ang laki po pala ng lugar na ito mga kaya. Para ano nyo rin talaga, malibot nyo yung buong place. So ayan po mga kaya, thank you ulit for watching. Hope you had a good day. Ingat-ingat po. Bye-bye!